Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Bibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po, mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, taga-subaybay at mga taga-suporta ng programang ito ating pag-aralan. Ako po'y nagagalak at natutuwa na kayo po'y muling makapiling sa atin pong pag-aaral po sa mga sandaling ito. Ang aking pong dalangin, kasama po ang inyong pong pamilya, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at kayo po ay labis na pinagpapala natin pong Panginoong Diyos. Maraming salamat po muli sa pag-join sa amin. Stay tuned lang po habang tayo po magpapatuloy sa pag-aaral. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong banal na harapan upang muli naming anyanyahan ang inyong presensya sa aming programa. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain po ninyo nawa ang aming programa nang marami po kaming maabot na tao na naghahanap ng katotohanan at may pagnanasa na magkaroon ng malapit na relasyon sa inyo. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Bago po natin simulan ang part 2 ay balikan natin ang mga natalakay sa part 1 ng ating pag-aaral. Sa ating pag-aaral ay natalakay na ang Diyos ay kilala tayo at talagang interesado sa atin. Wala tayong lihim na may tatago sa Kanya dahil alam niya ang lahat ng ginagawa natin. Napag-aralan din natin na ang kaligtasan at ang kaharian ng Diyos ay para sa mga sumusunod sa Kanyang mga utos. Ang pagsunod ay napaka-importante sa Panginoon. Sa katunayan, ang hindi natin pagsunod sa mga utos ng Panginoon ay merong kaakibat na kaparusahan. Pakibalikan po ang nakaraang pag-aaral para sa buong detalye sa paksang ito. Sa ikasyam na tanong, kapag ang isang tao ay nakatuklas ng bagong katotohanan, hindi ba siya dapat maghintay hanggat ang lahat ng mga hadlang ay maalis bago ito sundin? Pastor? Yan, napakaganda po ng tanong mga kapatid kasi alam niyo po, marami po kasi nagsasabi na at saka na ako tusunod sa Panginoon pag okay na ako. So, atin po sagutin mga kapatid ang katanungan po na nagsasabi, when a person discover new truth, shouldn't he or she wait until all obstacles are removed? So, kailangan ba munang tayo ay maging banal muna bago lumapit sa Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, let me share to you my experience all throughout this week. Alam niyo po ang invitation po ng Panginoon, come as you are. Okay po, kaya nga po sabi niya sa Matthew 11:28-30, come unto me. Hindi po niya sinabi na no, hindi po sinabi ng Panginoon. At according po sa John chapter 12 verse 35, meron pong binabanggit po mga kapatid si Apostle John po na napakaganda po ng kanyang sinabi. Sabi niya po, John chapter 12:35, sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyo makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. So ano pong ibig sabihin mga kapatid? Walk while you have the light. Tayo po ay lumakad habang ang atin pong Panginoong Hesus ay nag-aanyaya po sa atin. Now tanong, kailangan ba natin magbagal-bagal? Kailangan ba natin mag-procrastinate? Yeah, ang procrastination ay isa sa pinakamasamang habit ng isang Kristiyano mga kapatid. Dapat po hindi ito ang atin pong inuugali. Now, bakit? Ito pang sabi po sa Psalms 119 verse 60. Napakaganda po ng paanyaya po sa atin ni Haring David mga kapatid. Okay po? Kaya ako'y dumali upang hindi mabalam sa hangad kong masunod ng ang bigay mong kautusan. Medyo malalim po yung pagkakatagalog pero ito lang po ang ibig sabihin niya mga kapatid. Dapat atin na pong sundin nang walang patumpik-tumpik or walang pag-delay, sa ika nga sa English, yung atin pong pagsunod sa Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga po sabi po sa Matthew 6:33,
Seek ye first the kingdom of God. Seek first, not second, but first the kingdom of God and what? His righteousness, ang kanya pong katuwiran at lahat po ng mga bagay na ito ay dadagdag lang po sa atin. So, mga kapatid, sa tanong po na kailangan ba natin maghintay na lahat ng mga bagay ay mawala muna ng mga obstacles sa ating pong buhay bago tayo sumunod sa Panginoon? No. Ngayon, ang panahon sa pag-decide, sa pagsunod sa Panginoong Diyos. Once you are clear on the Bible truth, it is never good to wait. Mga kapatid, tandaan po natin, procrastination, katulad po natin biyanggit po kanina, is a dangerous trap. Kasi ang bulong po ng kaaway, mga kapatid, alam niyo po ay sabi niya na binubulong sa atin po, wait lang, hintay lang, relax lang. Mga kapatid, there's no time to relax. Ngayon na po ang panahon na mag-submit tayo sa Panginoong Diyos. Sabi nga po ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Ngayon na po, now is the time to decide of whom we're going to serve, mga kapatid. Salamat po, Pastor, para sa ikasampung tanong. Ngunit hindi ba ang ganap na pagsunod ay imposible para sa isang tao? Pastor? Mga kapatid, napakaganda po ng sinasabi po sa aklat ng Matthew 19, verse 26. Hindi ba imposible? Mga kapatid, ito po ang napakaganda ng ano po ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Meron po siyang magandang paanyaya. Kasi alam niyo po, marami mga tao nang sabi ngayon na nako, imposible yan. Ang pagsunod sa utos ng Panginoon, imposible yan. Nako, napakaraming imposible daw po. Pero ito pang bilanggit mga kapatid. 26. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ibig sabihin mga kapatid, nothing is impossible with God. Okay? Para sa atin, since limitado ang atin pong abilities, limitado ang atin pong power, we are limited. So, possible. Pero sa Panginoon, mga kapatid, impossible. Ano po yung point, mga kapatid? I mean, sa Panginoon, possible, sa atin, impossible. So, mga kapatid, kaya ba natin sumunod sa ating pong Panginoong Diyos through our effort, through our strength? No. Bakit? Ito po ang binabanggit po sa Philippians 4:13. Sabi po ni Pablo, I can do all things through Christ who hindi ako, kundi ang kakayanan, kundi ang kalakasan ng ating pong Panginoon. Kanino pong kalakasan mga kapatid? Sa atin po ba? Hindi po. Whose strength ang atin pong magagamit? Walang iba kundi kay Kristo na siyang nagtagumpay na sa mundong ito. So, in other words, madaling sumunod sa kalooban ng Panginoon. And again, kung inyo po naalala po, atin pong part 1 ng atin pong topic po ngayon, lesson po ngayon, hindi po legalistic ang pagsunod sa Panginoong Diyos, but it is a joy, it is a delight, if you remember that mga kapatid. So, since it is a delight, we have this joy in following Christ because in the first place, it is not our strength. Tayo po kasi makasalanan, but the strength of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga po, sabi po ni Pablo, 2 Corinthians 2 verse 14, thanks be to God who always lead us in triumph in Christ. Purihin at pasalamatan daw po ang Panginoong Diyos kasi, bakit? Ay tayo po ay patuloy na ginagabayan ni Kristo na magtagumpay sa buhay pong ito, sa pagtagumpay sa kasalanan at sa mga tukso. It is not our strength but Christ's strength, mga kapatid. So, wala tayong kailangan pong i-boast, kundi ang kalakasan nagmumula sa Panginoong Diyos. So mga kapatid, remember this, none of us can obey in our own power, but through Christ we can and must. Mga kapatid, kaya po natin mapanagumpayan. Always remember, when Christ was here on earth, He was triumphant in Satan. Doon po sa temptation sa wilderness, after pong 40 days and 40 nights, nagfasting ang Panginoong Diyos. Ang gamit po ni Christ when resisting the devil, sabi po ng Panginoong Diyos kay Satanas, it is written. Ibig sabihin po, by His word, tayo po ay magtatagumpay. By His power, tayo po ay magtatagumpay at magpupunyagi, mga kapatid. Again, by His word alone, by His strength, by Christ alone, mga kapatid.
Salamat po, Pastor. Sa ika-11 tanong, ano ang mangyayari sa isang taong sadyang nagpapatuloy sa pagsuway sa Diyos? Pastor? Ayan, nakakalungkot po mga kapatid. Kasi may mga taong parang bukang bibig nilang po nila na, ay, di ko kaya yan, makasalanan talaga ako. Kumbaga minamaliit po nila yung kakayanan ng Panginoon na sila po ay palayain sa pagkakasala. Alam niyo po, may maganda pong payo po sa atin ang author po ng Hebrews. Okay po, dito po sa aklat ng Hebrews chapter 10, meron po siyang napakagandang paalala po sa atin and which word din na atin pong pag-aaral. Sabi niya po dito, if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remain a sacrifice for sin, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Ano pong point mga kapatid? Tapos na po kasi yung handog, yung alay mga kapatid. Tapos na pong si Kristo ay mamatay sa kalbaryo ng cross. Gone or done na po yun pong alay na huli na pinagkaloob po na atin pong mahal na Panginoong Jesus. So, ano po ang nais niya pong ipabatid po sa atin? Simple lang po, tayo po ay wala na pong dapat pang sayanging oras. Tayo po ay wala na po kasing magliligtas pa sa atin. Namatay na po ang tagapagligtas po mga minamahal na mga kapatid. So ngayon na po ang time na tayo po ay magtalaga natin pong mga buhay sa Kanya. Okay? Huwag na po tayong magmatigas pa sa atin pong mga puso. Okay? Kanina po natin pong binasa sa John chapter 12:35, walk while you have the light. Okay? Na mga kapatid, tandaan po natin, habang may liwanag pa, habang ang Biblia ay available pa. Remember this, habang ang Biblia ay available pa sa atin pong own consumption, sa atin pong paglago spiritual, always remember, submit ourselves to God. Huwag na po tayong magpatigas natin po mga puso sapagkat hindi po natin alam kung kailan lang po, hanggang kailan lang po atin po mga buhay. Always remember mga kapatid, now is the time to decide to follow Christ and not tomorrow. May mga tao pong hindi gumigising na bukas. May mga taong hindi na nag-abutan ng gabi. Ngayong gabi, as I speak, may mga tao pong hindi na po naabutan ng mga sunod na linggo. Now is the time to decide to follow Christ, and please don't harden our hearts. Let us submit our hearts to Him. Salamat po, Pastor. Sa ika-12 tanong, hindi ba mas mahalaga ang pag-ibig kaysa pagsunod? Pastor? Ayan, alam niyo po, marami po nalilito po dyan mga kapatid. Love lang ngayon, wala na obedience. At marami pa nagsasabi sa akin, alam niyo po, mga kasamahan, mga kapwa ko rin po, Pastor, pero sa iba pong denomination. Lagi po sila nakikipagtalo sa akin, or let me say, nakikipagtalo, pero for me that is just a sharing. Sabi po nila, na ibang mga denominations, mga kapatid, ang New Testament daw ay love ang nandoon. Yung namang Old Testament ay obedience. Alam niyo mga kapatid, there is no point in heaven na pag tayo pinandun na po sa langit, hindi pwede tanungin ang isang naligtas, paano ka naligtas? Hindi po pwede mga kapatid sumagot si Moses from the Old Testament, naligtas kami through obedience. Hindi po pwede sumagot po si Pablo from the New Testament, naligtas kami because of love, because of grace. No, no, no. There's no standard. There's no dual standard of salvation. Only one standard, mga kapatid. Salvation is by grace alone. Always remember that. Salvation is by grace of Christ alone. Tayo po ay naligtas sa biyaya ng Panginoong Diyos. There is no other else. Now, question, bakit po barabagang tila na in-emphasize po na ang pagsunod sa Old Testament ay talagang kinakailangan? It's because corrupt, mga kapatid, o talagang nawala sa track yun pong bansang Israel na pinili ng Panginoong Diyos. Kaya sabi po niya sa bansang Israel, you need to obey me, you need to follow me, kasi corrupt lahat na inyong mga ginagawa. So mga kapatid,
hindi po inalis ng Panginoon yung obedience. Still, obedience is a must or kinakailangan sa mga taong tagasunod po ng Panginoong Diyos. Katulad po ng binabanggit po sa John chapter 14 verse 23. Dito po ang binabanggit mga kapatid, akin pong babasahin. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Napakaganda mga kapatid. Still in the New Testament, the call for obedience is present. Sabi ng Panginoong Jesus mismo, nang galing sa kanyang mga bibig mga kapatid, sundin ang utos niya sapagkat ito po kagalakan ng kanyang ama. So if tayo po ay sumusunod, in other words, tayo po ay kabilang sa mga anak ng Ama sa langit, mga kapatid. So always remember, tayo po ay sumunod, mga kapatid. Again, this is a call for obedience sa Panginoong Diyos. Hindi po above ang love, hindi po mas importante ang pag-ibig sa obedience. Pantay lang po sila. Both ways or both force or both decisions to love and to obey is very important in the Christianity or in the Christian life, mga minamahal na mga kapatid, kasi both love and obedience are being taught by the Holy Word of God. Salamat po, Pastor, para sa ika-13 tanong. Ngunit hindi ba ang tunay na kalayaan kay Kristo ay nagpapalaya sa atin mula sa pagsunod? Pastor? Mga kapatid, nakakalungkot po, nakakalungkot na isipin na yun lang daw pong pagsunod sa Panginoon or yung pag-ibig niya nagpapalaya sa atin. Now, let us discuss shortly what is freedom in Christ, mga kapatid. Ito po, binabanggit po dito sa John chapter 8 verse 30 and 34. Ito po ang binabanggit mga kapatid. If you abide in my word, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Whoever commits sin is slave of sin. Ano pong binabanggit mga kapatid ng Panginoong Jesus po dito? Simple lang. Okay? Ang kalayaan kay Christ or freedom in Christ, actually obedience in Him. Because you abide in Him. So if you abide in Christ, ang natural na ugali na ang nag-a-abide, ano ba nag-a-abide sa Tagalog? Yun pong sumusunod or yun pong sumasama kay Kristo. Okay? Abiding nga kasama mo ang Kristo. Ibig sabihin, kung ikaw po'y naka-abide kay Christ, nakakonekta ka kay Christ, then obedience will be the outflow or yun po yung pagbubukal ng ugali ng isang Kristiyano, mga kapatid. So, always remember, ang Panginoong Diyos, si Kristo Jesus, mga kapatid, ang nais niya po sa atin ay ay total obedience, mga kapatid. Always remember na ang Panginoong Diyos ay nais niya po ang total submission po sa Kanya. Kasi yun po binabanggit po sa John chapter 8, ang obedience po sa Panginoong Diyos ang nagbibigay po sa atin ng ng freedom. Okay? Simple illustration lang po mga kapatid. Akin na po mabanggitin itong illustration na ito for the sake of our own consumption. Simple lang po. Sino po ba ang malaya? Yun po bang mga taong na alipin sa kasalanan? Or yung mga taong malaya kay Kristo sapagkat mas pinili po nilang talikuran po yung kasalanan? Kasi po mga kapatid, when we are a slave of Christ, because we abide in Christ, then kagalakan. Sabi nga po dito natin pong binasa mga kapatid, then the truth will make you free. Not sin, but truth will set us free. Salamat po, Pastor, sa ika-14 na tanong. Kapag naniniwala ako na ang Diyos ay nangangailangan ng isang bagay, dapat ba akong sumunod kahit na hindi ko naiintindihan kung bakit niya ito hinihiling? Pastor? Yan, napaka-intriguing tanong po ito mga kapatid, alam niyo po. Habang akin po ito nire-review, napaka-intriguing tanong po ito kasi akin lang po mabanggitin po ha. So, when I believe God requires a certain thing, should I obey even though I do not understand
why He requires it. Mga kapatid, halimbawa, ikaw, pipirma ka sa isang kontrata, pipirma ka ba mga kapatid na hindi mo po alam kung anong pinirmahan mo? Kumaga, susunod ka ba sa isang agreement na hindi mo po alam kung ano ang agreement all about? Mga kapatid, certainly not. I believe not. Hindi ka po susunod o hindi ka po mag-a-abide po doon sa sa agreement po na 'yon. Now, Jeremiah 38 verse 20. Let me read to you mga kapatid. Napakaganda po ng invitation po ng prophet na Jeremiah po sa atin. Hindi kayo ibibigay sa kanila, sabi ni Jeremiah. Ipinapakiusap kong sundin ninyo ang salita ni Yahweh gaya ng pagkakasabi ko sa inyo. Sa gayoy mapapabuti kayo at maliligtas. Now, mga kapatid, napakaganda po ng invitation po ni Jeremiah. Sundin pa rin po, andun pa rin po ang pinaka focal point ng kanya pong invitation po sa ating mga kapatid to abide in Christ. So, again, bakit po susunod ka sa isang bagay na hindi mo naunawaan? Now, let me tell you mga kapatid, legalistic tuloy ang sa isang bagay na hindi mo naunawaan kasi parang ano na siya parang kulto na siya mga kapatid kung isipin Okay? Parang cultism na siya. Now, faith in Christ is not cultism. We follow Christ because we understand His requirements. We understand His call. We understand His invitation mga kapatid na tayo po ay nangangailangang sumunod po sa Kanya. We understand His love and that is why mga kapatid, okay po? I hope that is clear to each one of us. Sapagkat ang nais po ng Panginoon mga kapatid, tayo po ay sumunod sa Kanya with all our hearts, joyfully following Him, not anything else, not selfish desires, but because we submit our lives to Him and we are joyfully following His invitation to each one of us, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-15 tanong, sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng pagsuway at bakit? Pastor? Yan. Yan ang napakaganda mga kapatid. Kasi maraming mga taong ayaw mag-obey. And tanong po, sino po talaga ang pinaka ama ng mga pagsuway? Mga kapatid, the Bible is very clear. Mga kapatid, the Bible is very clear. Who rebelled against God? Who disobeyed God in the first place? Ang sabi po dito mga kapatid, 1 John chapter 3 verse 8, very vivid or very clear po mga kapatid. Ang pagkakabanggit po medyo masaktan na po ang dapat masaktan, pero ito pong programa na ito mga kapatid, hindi po ito ang programa ito mga kapatid, it will not cater our our selfish desire. But the Bible told us mga kapatid, akin na pong babasahin po sa inyo sa English, he who sinned is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. Tandaan po natin mga kapatid, yun daw pong hindi sumusunod, ibig sabihin, masawayin. Sila daw po yung mga anak ng Diablo. Medyo masakit po siya sa Tagalog na pagkakatranslate. Pero totoo mga kapatid. Kasi bakit? Kasi ang Diablo from the beginning, he disobeyed. So, in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Yung mga sumusunod na manifest na ang sila'y anak ng Diyos. On the other side, yung mga hindi sumusunod, they are tagged or they are called the children of the devil. Nakakalungkot mga kapatid. So again, the choices or the option this moment is very clear. Whom you will serve. Alam niyo po, meron pong invitation din po si Elijah sa chapter 17 and 18 ng 1 Kings mga kapatid. Sabi niya, please stop dancing into opinions. Alam niyo kung sino ang Diyos? Alam niyo kung sino si Baal? Ang si Baal ay hindi siya Diyos, kundi ang Diyos ay nasa langit. Mga kapatid, I think and I believe this is not a time to choose
between the living God or Satan, mga minamahal na mga kapatid. But I pray, choose God because we love Him. Salamat po, Pastor, para sa ika-16 na tanong. Anong maluwalhating himala ang ipinangako ng Biblia para sa mga anak ng Diyos? Pastor? Mga kapatid, napakaganda. Alam niyo po, may promise po ang Bible. Hindi lang po siya himala, kundi siya po ay glorious or dakilang himala na binabanggit ng Biblia para po sa mga anak niya na sumusunod sa kanya pong napakadakila at banal na kalooban. Philippians chapter 1 verse 6. Ito po ang binabanggit, mga kapatid. He who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ. Alam niyo po yung salitang until the day of Christ Jesus? Yun po ang kanya pong ikalawang pagpaparito. Napakaganda, mga kapatid. Siya daw pong nagsimula sa at magandang kalooban ay tatapusin na rin, mga kapatid. In other words, i-complete niya po. Ibig sabihin, there is a reward. There is wonderful reward. In fact, the reward is no less than eternal life. Mga kapatid, napakaganda ng pangako ng Panginoong Diyos. Praise God! Kasi ang kanya pong glorious promise, glorious miracle for those who are obedient to Him ay eternal life. Mga kapatid, this is not salvation by works. This is salvation by grace. But those who receive His grace, tandaan po natin, yun pong tumanggap ng grace ng Panginoong Diyos. By response, they are obedient to Christ. Napakaganda, mga kapatid, sapagkat ang Panginoong Diyos ay nagkaloob ng buhay na walang bayad. Sabi nga po sa Romans chapter 6:23, but the wages of sin is death, but the free gift, yung kaloob na walang bayad, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. We are saved by grace. Tandaan po natin yan, mga kapatid. But why we obey and we submit our lives to Him? Because He first loved us, mga minamahal na mga kapatid. Nakakatuwa po bang isipin na tayo po sumusunod sa Panginoon because it is the outburst or it is the response of our free will to love Him and to obey Him in return, mga kapatid. Yes, nakakatuwa po. We must love Christ. Salamat po, Pastor. Babalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa huling tanong, closing remarks at panalangin. Mga kapatid, ang atin pong pinag-aralan po ngayon ay hindi po legalistic. Let me repeat, hindi po ito legalistic. Ang pagsunod po kay Kristo ay hindi po ito legalistic katulad po ng sinasabi po ng mga iilan. This is the love of Christ in us. Because if we really receive the love of Christ, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal na taga-subaybay, then it will be seen the way we obey Him, the way we talk about Him, the way we witness about Him, mga kapatid. That is our full obedience to Him. The way we keep His commandments, the way we preach His love, the way we teach His commandments to others, that is our response to the love of Christ in us, mga kapatid. For the last question, ito pong tanong. Do you want to begin lovingly obey and following Jesus fully today? Iiwan ko po sa inyo po ang tanong sa mga sandaling ito. Ikaw po ba ay nagnanais na sumunod sa ating pong Panginoong Diyos lovingly, yung pagsunod na meron pong pag-ibig? Mga kapatid, if your answer is yes, let me pray for you. But if your answer is no because there's might be something na naghihinder sa iyo to follow Christ, still let me pray for you. Mga kapatid, now is the time once again to follow Him. Let me pray. Our Father in heaven, Lord, thank you for this opportunity for us to know about your love. Lord, naunawaan namin ng maigi sa mga sandaling ito na it is really a must to follow you, not in order to be saved, Father in heaven, but because you want us
to obey Christ, because this is the response of our faith in Him, to follow Him, to obey His commands, to speak about His truth, to speak about His commandments. Lord, this is the outburst of our obedience, or of our faith to Him, to follow Him. Lord, this is not legalistic. Wala po ito kinalaman sa legalismo, but this is about our relationship to Christ, of how we respond in His great love towards us. I pray to each one of us, lahat po na nakikinig po sa program po na ito, Lord, please let them follow you freely, lovingly. Let them follow you with their hearts surrendered in your divine will. Thank you for listening our prayers. In Jesus' name, Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa inyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nag-subscribe na, at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe niyo po at share ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. Ang mga kaibigan at kakilala niyo po ay hindi namin maaabot, pero dahil na-share niyo ang ating channel at videos, kayo po ang magiging link namin para maparating sa kanila ang gospel ni Christ. Malapit na po ang muling pagbalik ni Jesus. Napakalaki po ng mundo, pero kung tayo po ay magtutulong-tulong, ay maaabot din ni Jesus ang mga taong gusto niyang madagdag sa listahan ng makakarating sa langit na bayan. Kung meron po kayong mga tanong o gusto niyo rin po mag-share na experience niyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po kung kayo ay may prayer request, paki-comment niyo rin po at nang maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na episode ng aming programa, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!